Hello Ray guys! Good day sa inyong lahat. Mag-update na naman ako sa inyo regarding sa weather namin dito. Ano ka? Ernie Baronday. Ito na nga guys, winter nga talaga dito sa amin and sobrang kapal ng snow sa labas ng bahay. And ito nga, nagkikrave nga ako ng nilaga na sabaw ng buto-buto ng baka. Kaya meron akong buto-buto dito na binili ko doon sa Asian store and gagawin natin tutuding nilaga. Yung unang pakulo dito sa aking nilaga is tatanggalin ko siya or itatapon ko siya kasi marami siyang foam. So, gusto ko yung sabaw is medyo clear nga siya. Kaya, itatapon ko yung first na kulo nito or itong lahat ng tubig na to guys. Kasi, hindi pa naman dito na-extract talaga yung flavor ng buto-buto or nung ating baka. Kaya, tatanggalan ko siya para mas malinaw talaga yung kanyang sabaw. Kasi si Nico, hindi siya kumakain ng merong mga foam guys. Kahit ako, hindi ko rin siya gusto kasi medyo nalalansahan nga ako. And medyo masebo din ito kasi marami siyang taba. Dito ako magluluto sa aming fireplace guys na at the same time is pwede siyang lutukan sa taas. Ang tawag yata nila dito is yung French oven or yung French stove. Ayan. So, meron siyang stove dyan guys and meron din siyang oven and yung oven na yan is sobrang dumi talaga. Kailangan namin yung linisin ni Nico. Kaso lang, wala kaming oras. Andyan pa nga sa loob ng oven yung mga cast irons ni Lola guys na kailangan din talaga siyang linisin. But anyways, magkakaroon din ako ng oras at malilinis ko rin yan. So, balik tayo dito sa aking sabaw. Since sobrang malamig sa labas guys, gusto ko talaga ng sabaw na higupin talaga. Hindi ko alam kung kakain ba si Nico nito o hindi kasi nga buto-buto nga ito. And usually, ang mga puti talaga guys, hindi talaga yan sila mahilig kumain na may mga buto-buto na kagayang ganyan. Kahit nga yung isda nila dito guys, gusto nila na boneless yun. Ayaw nila yung salmon nila na merong buto-buto. Kaya, hindi ko alam kung kakain ba si Nico o hindi. But, ito yung ulam namin today. And, bahala na siya kung kakain siya o hindi. Basta, kailangan niyang tikman to kasi ito lang yung naluto ng kanyang asawa today. Nico naman is hindi talaga siya arte sa pagkain guys kasi simula ng mga bata daw sila, tinuruan na sila ng nanay nila na kainin dapat kung ano lang yung meron dyan sa lamesa. Kung ano lang yung meron, yun lang din yung pagkain. Kaya, I think, titikman niya pa rin to kasi he is really willing to explore a lot of food, especially yung mga Filipino food. Kasi nga, lagi kong sinasabi sa kanya, paano na lang pag dinala ko siya sa Pilipinas, wala yung mga pagkain nila doon. So, mahihirapan kami. Ang sabi ko nga sa kanya guys, is pakakainin ko siya palagi sa restaurant. Ang ibig kong sabihin na restaurant is sa karinderya. Doon ko siya dadalhin. Hindi ko siya pakakainin sa mga mamahaling restaurant, no? Excuse me, wala tayong budget para dyan, day. Ni ticket nga ngayon, wala pa nga kaming budget. So, iyan na nga guys, yung unang kulo pala ng aking sabaw is itinapon ko and inilagay ko yung aking mga buto-buto dito sa another pot na meron na siyang clear na liquid. Nilagyan ko rin siya ng tanglad, ng sibuyas, tapos yung bell pepper. And yung lahat ng mga gulay na yan na guys is nanggaling yan sa Haviki, pati yung ating tanglads. Bumili nga ako ng mga mangga doon sa Asian store guys kasi favorite ni Anika yung mangga. May trabaho pala ako today kaya kailangan ko tong i-prepare bago ako umalis ng bahay para pagdating mamaya ni Anika ng bahay guys, galing ng school is ready na yung mga pagkain na kakainin niya kasi ang first na ginagawa talaga ni Anika pagkagaling ng eskwelahan is kumakain yan silang dalawa ni Nico ng sabay. Yun na talaga yung naging routine namin dito sa bahay. Tapos pupunta talaga yan, si Anika diretso sa aming refrigerator para maghanap ng makakain. So kapag nakita niyo tong mangga, alam na alam ko na ito talaga yung unang kukuhanin ni Anika. Yung Chinese cabbage na nanggaling sa Haviki guys. Andun ito sa Haviki kasi nga ang ginagawa nila sa Chinese cabbage dito, hinihiwa nila dyan sa gitna. Ngayon, ayan na tumubo. Tumubo na siya guys, dumami na, kaya andun siya sa Haviki. Masyado nga talagang mataas ang standard ng mga bilihin dito sa Finland guys, kaya sobrang dami talagang mga gulay, mga prutas at iba't ibang klaseng pagkain ang napupunta talaga sa food waste or yung tinatawag nila dito na Haviki Ruoka. And dun kami sa Haviki Ruoka Paikka, namimili ng mga pagkain namin madalas, kasama ko yung dalawang estudyante dito para makatipid din sila kasi malaki talaga yung natitipid namin kapag doon kami sa Haviki Ruoka Paikka namimili. So, ang ginawa ko lang dito is tinanggal ko lang yung part na meron siyang dark spots tapos the rest of it was okay. Hindi naman to nakakalason kasi food waste ang tawag nila dito guys sa Finland. No, food waste siya, it doesn't mean na yung bulok na talaga siya. Hindi lang siya pumasa dun sa standard because
Meron talaga silang sinusunod dito. Kung tutuusin guys, yung mga food waste nila dito, magkamukha ng mga organic na mga vegetables na nanggaling sa mga farmer dyan sa atin sa Pilipinas. Kung ano yung mga binibenta sa palengke, ganun din talaga yung itsura ng mga food waste nila dito na tinatawag nila or Haviki-Ruaka. Tinranslate ko lang guys ha, yung Haviki-Ruaka, ang ibig sabihin nun is food waste po yun sa English. Kaya yun po talaga ang tinatawag ko kasi yun din talaga yung tawag nila dito. But anyway, if I will be to decide it, hindi talaga siya food waste pa para pa sa akin. Kasi alam nyo naman, tayong mga Pilipino, maparaan tayo. Lahat ng bagay, kung kayang tipirin, kaya pang gamitin, gagawa ng paraan at gagamitin pa rin natin. At gagawa ng paraan para magamit pa rin natin yung mga pagkain o kaya i-recycle yung mga pang-ulam-ulam, di ba? Nagaya lang sa ginagawa natin kapag meron tayong lechong baboy or lechong manok. Pagka the following day, pag meron pang natira, di ba? Pinapaksiw natin. Sa totoo lang guys, nung una talaga, parang nawiwirduhan si Nico sa akin nung nagfo-food waste ako or nag-Haviki-Ruaka. Pero nung nakita niya yung mga napamili ko doon sa Haviki guys, nagulat siya kasi ang gaganda pa talaga ng mga nabibili namin. For worth 10 euros lang. Actually, 8 euros siya dati. Nag-increase na lang sila this year starting ng January. Kasi nga nagmahal na rin talaga yung mga bilihin. Doon nag 10 euros siya. Hindi naman siya ganun kabigat din talaga. But we are so blessed talaga guys na meron kaming napagkukunan and meron kaming nabibilhan ng mga pagkain for worth 10 euros dito sa amin malapit. Kasi sa ibang cities walang ganito. So, hinahati ko lang dito yung aking mga gulay. Tapos ito yung ihahalo ko doon sa aking sabaw. Parang kompleto na rin yung aking pangnilaga talaga guys. Kasi nakalibre din tayo dito sa ating cabbage talaga. Actually, meron palang tira yung cabbage and nilagay ko sa ref kasi panghahalo ko yan sa aking pansit or sa aking chop suey on the following day. Meron akong tinira dito guys kasi gagamitin ko ito bukas sa pagluluto. Magluluto na naman ako bukas ng ulam namin. Kasi yung sabaw, today lang yan guys. Kasi nga, mas konti lang ang laman yan. Mas marami ang buto. Kasi alam niyo, pag buto-buto. Pero lalagyan ko pa pala yun ng patatas para mas dumami kasi gusto din ni Nico ng patatas. Itong mga patatas guys is libre lang to kasi ito yung mga patatas na tinanim namin doon sa yard namin and na-harvest namin, diba? Alam nyo ba yung mga punla ng mga patatas is nanggaling yan doon sa dumpster? Oh, diba? Pati yung punla guys ng ating patatas is libre din namin siyang nakuha kasi nanggaling yan doon sa dumpster guys. Pero actually, gusto ko talaga mag-dumpster kaso lang, wala talagang places dito sa amin guys na pwede kong pag-dumpsteran. Hindi kagaya doon kina Julie and kay Maring Quenny na meron talaga silang areas doon na may maraming mga stores and yung mga bins nila is nakalabas talaga. Actually, meron dito sa amin pero wala nga talaga siyang laman. Nakakadismaya lang kasi bawat punta ko doon wala talaga siyang laman. Kaya itinigil ko na lang din kasi nga wala talaga siyang laman guys. Tapos kalas ang atong gasolina, drive here and there. Tapos wala akong mapapala doon. Tapos wala puro lang bukya tani. Kahimtanga sa basurahan guys kaya wala joy laman ang ilahang dumpster. Kaya sabi ko kay Nico, we will just do the Haviki kasi yan lang naman talaga yung pinakamadali. Doon magbabayad kami ng 10 euros but 10 euros is not that much guys. Kahit pa araw-arawin ko pumunta ng Haviki pwede naman, pero ang problema saan ko naman ipaglalagay yung lahat ng mga bibilhin namin doon sa Haviki kasi hindi yan magkakasya sa aming freezer. Punong-puno na yung aming freezer guys and wala na kaming space kasi may mga mushrooms, may mga karne, may karne ng kabayo at iba't ibang karne pa na na-store namin for the winter na magagamit namin until next year. Siguro mga 1 taon kaming hindi bibili ng karne, kaya naman. Pero itong buto-buto, bumili talaga ako kasi wala kaming baka na buto-buto sa aming freezer guys. Yan lang naman ang binili ko. From time to time, bumibili din naman ako ng karne pero hindi talaga palagi kasi marami kaming sources na mapagkukunan or mabibilhan ng mga pagkain na mura. Perfect talaga itong sabaw guys sa malamig na panahon kasi nagsusnow pa rin talaga sa labas ngayon. But actually, natutunaw ang snow.
So, meron pa siguro tayong chance na na makapag mushroom hunting ulit dun sa labas, no? But, inuulit ko guys, don't you guys worry kasi marami naman akong naipon na mga vlogs about mushroom hunting kasi halos araw-araw talaga ako nagpupunta ng gubat nung autumn. And marami-rami din naman akong naipon na mga vlogs about mushroom hunting na hindi ko pa siya na-edit guys kasi hindi nga magkasya sa panahon. But anyways, may edit ko rin yun and pa isa-isa isipopost ko rin. And from time to time, maglalagay din ako ng extra video. Hindi naman siguro every day para i-update lang kayo yung mga kaganapan namin dito sa Finland, di ba? Dito sa countryside life namin. Napakasimple lang talaga ng buhay namin dito sa Finland, guys. As in, sobrang simple. Kung alam nyo lang, ang ganda lang pakinggan kasi nasa abroad. Pero actually, napakasimple lang ng buhay namin dito and it's very calm and quiet and gustong-gusto ko talaga dito sa countryside, guys, compare sa city. Kasi dito sa countryside, mas tahimik siya, mas slow ang buhay, tapos hindi maingay. Though, gilid ng bahay namin is highway, but hindi namin siya namamind. Hindi talaga kagaya sa city, guys, na sobrang congested, maraming tao. Alam nyo ba, pag nagpupunta ako ng city, parang gusto ko nang bumalik agad-agad sa bahay kasi nga, nakakapanibago. Andito na si Nico, guys, and busy siya sa kanyang box. What is that box? I'm looking for glue. You have a million box. We call it a million box. Yan yung mga anik-anik niya, maghanap daw siya ng glue. So, ito na yung aking mangga. Sinusaw ko dito sa bagoong. And, pinatikim ko si Nico. You want more? No, you can get that yourself. Weird taste daw, guys. Kumain na siya eh. Pinatikim ko siya. Kumain naman, di ba? Sinusaw ko dito sa bagoong. Si Anika, ayaw niya ng sausawan niya mangga lang. Anika have maanggo in the fridge. You can give it to her when she after she ate food later. Mangga, guys, ha? Alabi na og hilaw kayo nino kung green gani kayo. Nami ay. So, yan na yung sitwasyon ng ating sabaw. Sitwasyon. Nagluto din pala ako ng konting rice, guys. Wala naman talaga kaming rice cooker. Kaya palagi lang sapat ko lang siya niluluto. Ayan. Basta maluto ang bugas, okay na, diba? So, yan na yung sabaw. Luto na rin yung aking patatas, guys. And medyo malambot na rin konti yung karne. Pero palalambutin ko pa siya ng konti na lang. And meron pa akong ilang minuto na natitira para hindi talaga ako malate sa aking trabaho. Ayan. So, dito na rin si Nico. Kaya sabay na kami kakain ng lunch. So, ilalagay ko na itong ating mga greens na nanggaling sa Haviki. Maraming salamat talaga sa Haviki at merong Haviki. Kasi malaki ang aming natitipid. Malaki ang natipid. Wala magyapon ko na dato, ani. Baling di madato, guys. Basta na ay natipid, diba? For the rainy days, natay makot-kot. Ayan. Sobrang daming gulay. Gusto ko talaga ng maraming tetchay, guys, or itong Chinese cabbage kapag sasabaw. Favorite ko yan. Ayan. So, tabunan ko lang yan. Pati yung ating rice. Tapos, kain na kami very soon. So, mga na ta, guys. Kaya mo gawas na kong balay very soon. Puro lang yun ni bukog atong kaunon, ani. Tapos, gusto ko yung greens. Ayan. Maraming sabaw. Sini ko na bahalang kumuha ng portion niya. Kasi ako ito sa akin. Ayan. And sabaw-baw. Ang sabaw-baw-baw. O, diba? Wow, lamia sa sabaw. Uy. Kaningon ana ba naglutaw na bitaw ang bugas. Bugas ang rice, guys. Rice, guys. Lamia kayo na. Wow, kalami na. Diba? Mga unta, guys. Suwaman. Grabe kalami, guys. Gaaso-aso pa yun. Kalami kayo. Di gid masubo, oy. Di mahungit kay. Grabe kayo nito. Kumukuha na rin sili ka ng food niya.
Demasiada. Sabi ni Nico, wala daw masyadong pwedeng makain. It's a lot of bones, Daddy. Stick bones. Kit-kit giday. Kita ginadong. Hala, sige dong. Oho. As kayo, ano nagkaon mo? Naka knife and fork. Sabaw. Knife and fork. O, diba? Puting-puti. Fin na fin. Knife and fork. Pagkatapos ko nga kumain, guys, is umalis na ako ng bahay. Tapos, nag-work. Pagkabalik ko ng bahay, guys, ito na nga yung itsura ng terrace. As in, sobrang kapal ng snow sa harap ng aming terrace, guys, na para talaga siya mahuhulog. Kasi yung lahat ng snow is matutunaw siya the following day. So, ganyan siya kaganda and napakakapal talaga, guys. So, hinihintay na ako dyan ni Nico na pumasok ng loob ng bahay. Pero, hindi ko pa ako makaalis kasi nagagandahan talaga ako sa itsura ng snow kapag sobrang makapal siya. Anyways, guys, update lang ito dito sa amin. Kasi alam niyo naman, lahat ng videos ko is sobrang late ko talaga siya napopost. Hindi ko siya kinakaya na daily vlog talaga. Kaya sobrang dami kong mga araw na hindi na-post na mga videos. And ayun, ipopost ko siya dahan-dahan in the following days. Thank you guys for watching. I'll see you again next time. Hey, hey!